Panibagong tirada ang pinakawalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa ginanap na prayer rally sa Dumaguete, may babala pa si Digong kaugnay ng sinusulong na charter change. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Pasado alas 6 kagabi nang dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte para lumahok sa prayer rally sa Dumaguete City. Pero pagdating pa lang ni Digong, dismayado na ito. Sa loob kasi dapat ng Freedom Park ng lungsod gaganapin ang rally. Pero sa mismong araw rin, biglang binawi ang permit at saka isinara ang parke. Hindi umalis sa lugar ang mga kalahok sa prayer rally at doon na nila ipinagpatuloy ang programa. Tahasa namang pinangalanan ni Duterte kung sino ang nasa likod ng pagbawi ng permit. Ewan ko ba kung bakit, anong klaseng utak? Nagbigay ka na nga ng permit, binawi mo pa. Kasi tumawag ang Malacanang. Kung ganon ang style ng local government, napakawalang kwenta. Hanap kayo ng iba. Sa kanyang talumpati naman, muli ring binakbakan ni Duterte ang isinusulong na pagbabago sa 1987 Constitution. Nauna nang sinabi ng House of Representatives na layon lang ng charter change na baguhin ang economic provisions para mas maging madali ang pamumuhunan ng mga foreign investors sa bansa. Pero kagabi, muling iginiit ni Duterte na may ibang agenda sa Chacha, sabay hirit sa mag-amang Bongbong at Ferdinand Marcos. Huwag kayong pumasok sa Chacha at huwag kayong pumayag. Kasi pag ginalaw yan, wala nang katapusan. Huwag mong pakialaman yung konstitusyon kasi that is good for 10 to 15 years. Unchanging yan. Kaya lang kinakalkal mo, and every time yung tatay, pati ngayon itong anak, si Ferdinand Jr., gustong baguhin. Babala ni Digong kay Pangulong Marcos Jr. Huwag mo nang galawin ang konstitusyon kasi magkagulo talaga tayo. Do not ever believe na ikaw yung exception. Binigyan din ni Duterte ng grado ang 2 taong panunungkulan ng Pangulo. Hindi naman kita iniinsulto pero yung para sa akin, yung performance mo was until now and still is a dismal failure. Wala kang basta ikaw lang dyan sa itaas, puro ka English. Hindi lang mahal ang bigas. Ang issue ngayon is gutom ang Pilipino. Yun ang dapat nilang bigyan ng atensyon. Wala pang pahayag ang Malacanang sa mga panibagong tirada ng dating Pangulo. Naglabas naman ng sama ng loob si Duterte tungkol sa bali-balitang plano ng International Criminal Court na arestuhin siya. Kaugnay pa rin ito ng madugong war on drugs ng nakaraang administrasyong Duterte. Magsirko-sirko na yung mga tao dyan, tumbling-tumbling na, yung mga anak na may naging bangag na. Nasaan kayo? Nasaan kayo yung panahon na kailangan namin ng tulong? Mayawa kayo. Tapos pupunta kayo dito. Prisuhon, gunin mo. Tangan-tagag itlog. Bastos yung ginagawa ninyo. Bastosin ko kayo. Huwag kayong magpa-alipin ng puti. Bakit sila pupunta dito tapos maghusga? Anong nagawa nila sa atin? Wala! Nagbabalita mula sa frontline.